Le-laserin ka ba sa mata? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap magda-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung isa pang pinaggagamitan ng laser sa mata, ang refractive surgery. Tara, let's discuss. Maraming laser procedures sa mata. At ilan sa mga ito ay na-discuss na natin sa mga previous videos ko, tulad ng laser-assisted cataract surgeries, panretinal photocoagulation, laser iridotomy at YAG capsulotomy. At ginagamit din ng laser sa mga iba't ibang procedures ng refractive surgery. Pero bago ang lahat, ano ba ang refractive surgery? Ito ang operasyon sa mata na kung saan ay kinokorek nito ang grado nito tulad ng myopia or nearsighted, hyperopia or farsighted, at astigmatism para mas mag-focus ang ilaw sa loob ng mata ng mas maayos para makakita tayo ng malinaw. Ito ay sa pamamagitan ng pagbago ng hugis ng cornea ng ating mga mata. Ito ang kristal na pinakaharap na parte ng ating mga eyeballs na isa sa mga nagkokontrol ng grado sa loob ng mata. Ito ang isa sa mga nagfo-focus ng ilaw sa loob ng mata para makakita ng malinaw. Kapag mali ang kurba ng cornea, ay magiging mali din ang pag-focus ng ilaw na siyang nagkokos ng grado sa mata. Kailangan kasi pagpasok ng ilaw ay saktong maifo-focus ito sa isang punto sa retina para makakita ng malinaw. Marami sa mga pasyente na may grado sa mata ang nangangarap na paggising nila isang araw ay malinaw na ang kanilang mga paningin nang hindi kinakailangan magsuot ng salamin at contact lens. Maraming uri ng laser-assisted refractive surgery. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang indikasyon, benepisyo at limitasyon. Isa sa pinakakilalang uri ng refractive surgery ay yung tinatawag na LASIK. Actually, kapag naririnig natin ang laser sa mata, isa lamang ang pumapasok sa ating mga isipan. Ito ang LASIK. Ito ay laser-assisted in situ keratomiliosis. Sa LASIK, may dalawang pangunahing hakbang. Una ay gumagawa ng flap sa ibabaw ng cornea gamit ang microkeratom or femtosecond laser. Pangalawa ay gumagamit ng excimer laser para baguhin yung hugis ng cornea sa ilalim ng flap. Pagkatapos ay binabalik na yung flap sa dati nitong posisyon. Mabilis ang procedure, mabilis din ang recovery at kadalasan ay nakakakita na ng malinaw mga oras hanggang ilang araw after ng operation. Ito ang dahilan kaya naging sikat ang LASIK sa buong mundo. Ngunit hindi lahat ay pwedeng mag-undergo ng LASIK. Tulad ng mga kapag masyadong manipis ang cornea para gawan ng flap at merong mga flap-related injuries na pwedeng mangyari. Dito pumapasok ang PRK or photorefractive keratectomy. Ang PRK ay isang uri ng refractive surgery na nauna pa sa LASIK. Sa PRK, walang ginagamit or walang ginagawang flap. Tinatanggal lang yung pinakaibabaw na layer ng cornea which is the epithelium at saka nilalagyan ng excimer laser para i-laser at baguhin ang hugis ng cornea. Kaya lang, pagkatapos ng procedure ay kailangan pang mag-regenerate ng epithelium kaya mas mabagal ang recovery nito. At maaaring makaramdam ng discomfort sa mga unang araw. Ngunit dahil walang kailangan na flap ay mas bagay ito sa mga maninipis ang cornea. At sa mga taong may trabahong mataas ang tsansa na matamaan ang mata. Merong mas modernong version ng PRK. Ito yung tinatawag na trans-PRK. Dito, wala nang manual na pagtanggal ng epithelium ng cornea. Laser na mismo ang magtatanggal ng epithelium at diretsyong magre-reshape or magbabago ng hugis ng cornea para mawala ang grado. Kumbaga, mas uniform yung pagtanggal ng surface layer at mas controlled yung procedure. Tinatawag din itong no-touch PRK dahil wala ng instrumento na kailangan pang humawak sa cornea bago pa ito i-laser.
Isa pang variation ng refractive surgery ay yung LASIK. Dito, nilalagyan ng alcohol yung ibabaw na layer ng cornea para malusin yung epithelium. At saka gumagawa ng napakanipis na epithelial flap. Ibig sabihin, sa epithelium lamang yung flap at hindi kasing lalim ng flap nung makikita sa LASIK. Pagkatapos ay gagamit din ng excimer laser para i-reshape ang cornea at binabalik ang epithelial flap. Pero hindi na ito kasing common ngayon dahil mas kilala na ang trans-PRK at LASIK. Pero isa pa rin ito sa option sa mga piling pasyente. Isa pa sa pinakabagong procedure na madalas ikumpara sa LASIK ay yung SMILE procedure or yung small incision lenticule extraction. Dito, gamit ang femtosecond laser ay gumagawa ng parang lenticule sa loob ng cornea. Tapos ay gagawa ng incision at ilalabas yung nagawang lenticule gamit ang laser. Kumbaga, walang flap na ginagawa at walang excimer laser na gagamitin sa procedure na ito. Isang laser lang ang ginagamit, yung femtosecond na laser, para gumawa lamang ng lenticule sa loob mismo ng cornea. Dahil maliit lamang ang hiwa at wala namang flap, ay mas maliit ang chance nito na magkaroon ng dry eyes at flap complications. Pero hindi lahat ng grado ay kayang itama ng SMILE procedure. At depende pa rin sa sitwasyon ng pasyente. So, i-summarize lang natin, ano nga ba yung mga pinagkaiba ng mga procedures na ito? Sa LASIK ay may flap na ginagawa at may dalawang laser na maaaring gamitin. Ito yung femtosecond laser para gumawa ng flap at yung excimer laser para baguhin yung shape ng cornea. Dito ay mabilis lamang ang recovery. Sa PRK at trans-PRK naman ay wala namang flap pero gumagamit din ng excimer laser para baguhin din ang shape ng cornea. Kaya lang, mas matagal ang recovery period nito. Sa SMILE naman ay wala ring flap at femtosecond laser na lang ang kailangan gamitin at hindi na excimer laser para gumawa ng lenticule na magbabago ng hugis ng cornea. Walang flap pero may minimal lamang na incision or hiwa. Sa pagpili ng procedure sa refractive surgery ay nakasalalay sa ilang mga bagay. So marami ang magtatanong, ano nga ba yung the best procedure? Ang sagot ay hindi iisa para sa lahat. Ito ay nakadepende sa kapal ng cornea, sa taas ng grado, sa lifestyle at expectation ng pasyente. Halimbawa, kung manipis masyado ang cornea ay mas safe ang PRK at trans-PRK kaysa sa LASIK dahil hindi na kailangan gumawa ng flap. Kung myopia lang naman ang grado ng mata at hindi nila gusto na may flap, ay pwede naman ang SMILE procedure. At kung gusto naman ng mas mabilis na recovery, ay pwedeng option ang LASIK procedure. Pero kahit gaano kalaki ang natutulong ng refractive surgery sa mga pasyenteng may grado sa mata, ay meron pa rin itong risks at complications. At ang pinaka-common dyan ay ang pagkakaroon ng dry eyes after ng procedure. Kaya isa sa mga rason para hindi matuloy ang refractive surgery ay ang pagkakaroon ng dry eyes. Dahil pwede nitong mapalala ang dry eye after ng procedure. Maaari ring makaranas ng mga glares or halos lalo na sa gabi. Sa LASIK naman ay pwedeng magkaroon ng flap-related complications. Pwedeng matanggal sa pwesto, ang flap at marami pang iba. Sa PRK naman, kung hindi maganda ang healing to, ay pwedeng magkaroon ng haziness sa cornea na mag-cause ng paglabo pa rin ng paningin. Sa SMILE naman ay walang flap-related complications dahil walang flap ito, pero meron pa rin itong learning curve na kailangan pag-aralan. Isa pang mahalagang aspeto ng refractive surgery ay yung expectations ng pasyente. Dahil hindi ito magic at hindi makakasigurado na magiging 20/20 ang inyong mga visions. Ang goal ay ang functional vision, which is 20/20 nga. Pero hindi ito ang parating nangyayari. May mga pasyente pa rin kailangan magsuot ng reading glasses, lalo na pag dumating sila sa 40 years old and above, at pwedeng magkaroon ng iba pang mga problema sa loob ng mata bukod sa grado na pwede ring mag-cause ng paglabo ng paningin in the future. Dahil hindi nito mapipigilan ang natural na pagtanda or aging ng ating mga mata. Sa usapin ng safety, ang laser-assisted refractive surgery ang isa sa pinakaaral at pinakadokumentado na procedure sa ophthalmology.
mataas ang success rate kapag tama ang screening at tama ang kandidato. Kaya napakahalaga ng masusing pre-operative evaluation at komprehensibong eye examination bago ang procedures. Sinusukat ang kapal ng cornea, ang tear film, at tinitiyak na stable ang grado ng inyong mga mata bago ang operasyon. Sa huli, maraming klase ng laser sa mata at isang pinaggagamitan nito ay ang refractive surgery. Maraming klase ng laser-assisted refractive surgery at iba-iba ang pwede sa iba't ibang pasyente. Ang pinakamahalaga ay ang tamang diagnosis, ang tamang pagpili ng procedure para sa pasyente, at ang tamang expectations. Kung meron kang kakilala na gusto magpa-laser para sa grado sa mata, ay i-share mo lang ang video na ito. At pumunta sa inyong mga ophthalmologist para ma-screen kayo at ma-examine ng maayos para mabigay ang tamang procedure. And that's it for today's video. Ngayon alam nyo na kung saan pa pwedeng gamitin ang laser sa mata sa mga refractive surgeries. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.